Pagod. Anong ulam? Kanin pa ba? Kuya, alam ko pong nakikita niyo ako. Parang awan niyo na po. Tulungan niyo po ako. Kuya, huwag na po kayo magpanggap na hindi niyo ako nakikita. Hindi po ako titigil hanggat hindi niyo ako kinakausap. Ano ba? Ano bang kailangan mo? Bakit nandito ka sa bahay ko? At bakit dito ka nanggugulo? Kuya, gusto ko na naman po humingi ng tulong sa'yo. Dahil alam ko po, ikaw lang makakatulong sa akin. Tigilan mo na nga ako. Wala ka namang mapapala sa akin eh. Dahil hindi kita tutulungan. Kuya, parang awa mo na. Tulungan mo na ako. Gusto ko lang naman malaman kung sinong pumatay sa akin eh. At pagkatapos nun, titigilan na kita. Ano ba? Tantanan mo na nga ako. Tapos na ako sa ganyang trabaho. At gusto ko na ng tahimik na buhay. Kaya parang awa mo na, layuan mo na ako. Kuya, gusto ko na naman bigyan ng station pagkamatay ko eh. Pero kung hindi mo ako tutulungan, sasabihin ko sa iba bulto na nakakita ka ng katulad namin para gambalain ka din nila. Kaya mamili ka, kuya. Sila ba o ako? O sige na nga, sige na. Pero pagkatapos nito ipangako mo sa akin, natitigilan mo na ako. Maliwanag ba yun? Opo, kuya. Maraming salamat po. Ngayon tatanungin kita. Ano bang naaalala mo nung huling araw bago ka namatay? Ang naaalala ko na lang po, punta po akong bayan yun. Bibili po dapat ako ng pangregalo. Kasi po magbe-birthday na po yung nanay ko. Tapos po, may nakita po akong dalawang lalaki. Nakatingin po sila sa akin. Dalawang lalaki? Wala ka bang namumukhaan sa kanila? Wala po ako namukhaan sa kanila. Kasi po natatakot po ako. Kaya yung pagdaan ko po sa kanila, nakayuko po ako. Ganun ba? Pagkatapos nun, ano pang mga sumunod na nangyari? Paglampas ko po sa kanila, may bigla na lang pong pumalo sa ulo ko. Nahilo po ako nun at nag-blackout po yung paningin ko. At naramdaman ko rin po na may kumukuha ng pera ko. Wala na po akong maalala pagtapos po nun. Siguro po, doon na po nila ako pinatay. O sige, bukas na bukas din. Sisimulan ko ng pag-iimbestiga sa mga nangyayari sa'yo. Pupuntahan ko na rin ang mga magulang mo para kausapin sila. Maraming salamat po. Huwag ka na muna magpasalamat. Wala pa akong nagagawa. Ano? Malapit na ba tayo sa inyo? Opo, kuya. Baba po tayo dito. Tao po. Tao po. Ba, may tao ah. Sino kaya yun? Tao po. Tao po. Sino yan? Sino pong hinahanap nyo? Ay ma'am, kayo po ba si Ma'am Juliet? Opo, ako nga po. Ano pong kailangan nyo? Ay ma'am, pwede ko po ba kayo makausap? Makausap? Tungkol saan? Ma'am, tungkol po sana dun sa anak nyo na namatay. Ay nako, matagal nang patay anak ko. Huwag nyo na siyang gambalain. At ako, huwag nyo na rin akong guguluhin. Wala kang mapapala sa akin. Sige na, umalis ka na. Ma'am, sandali lang. Kailangan ko ng tulong mo para sa anak mo. Kuya, pasensya na po kayo sa nanay ko kung naging masungit siya sa inyo. Sana po, pag magbago yung isip niyo, natulungan ako. Huwag kang mag-alala. Hindi ako titigil hanggat wala akong nakuha ang impormasyon sa nanay mo. Siguro, wala lang siya sa mood ngayon. Babalik na lang ako sa mga susunod na araw. Ma'am Juliet? Ikaw na naman. Ma'am, baka po pwede ko na kayong makausap ngayon tungkol sa anak nyo para mabigyan na ng hustisya yung pagkamatay niya. Ang kulit mo rin no? Wala kang pakialam sa pagkamatay ng anak ko kaya huwag mo nang ungkatin.
Tsaka hindi mo ba nakikita? Buntis ako, oh. Ayoko mapahamak kaming mag-ina. Ayoko ma-stress. Kaya kung pwede lang, umalis ka na. Wala kang makukuhang impormasyon sa akin. Malakas ang kutob ko na may kinalaman ng nanay mo sa pagkamatay mo. Pero di niya lang inaamin. Huwag kang mag-alala. Hindi ako titigil hanggat hindi ko nakukuha yung hustisyang hinahanap mo. Uy, Kuya Enad, andiyan ka lang pala. Ang ginagawa mo rito? Tara na, puntahan na natin si nanay. Hanggang dito ba naman susundan mo ako? Bigyan mo naman ako ng privacy. Sige na, doon ka na. Mag-aayos lang ako. Pagkatapos nito, alis na tayo. Sige po, Kuya Enad, sorry po. Sabi itong multo natin. Kuya, pupunta na po ba tayo kay nanay? Oo, pupunta na tayo. Pero may dadaanan lang ako. Siya nga pala. Ikaw huwag kang kung saan sumusulpot. Pati ba naman sa CR sinusundan mo ako? Ulitin mo pa yon, sinasabi ko sa'yo. Pababayaan na kita, bahala ka na sa buhay mo. Di na kita tutulungan. Kuya, wala na po akong buhay. Ay, oo nga pala basta, bahala ka na. Pababayaan na kita. Sana nandito si Kuya. Tao po. Uy, tito, kayo po pala. Pasok po kayo. Ay, hindi na yan, Chong. Eh, Chong, nandiyan ba si Kuya? Ay, tito, nasa taas po. Kasama po yung mga barkada niya. Ganun ba, Chong? O sige, pupuntahan ko na lang si Kuya. Sige po, tito. Sige, Chong. O mga tol, ba't biglaan nata ang punta nyo dito? Ano bang meron? Eh pre, eto kasing dalawa, napaaway na naman. Eh gusto kasing rumesbak eh. Kaya naman kami pumunta rito para isama ka pre. Oo nga, Sep. Samahan mo kami. Para naman makabawi kami. Mga pre, huwag sana kayo magagalit sa akin ha. Hindi sa tinatablaw kayo. Pero sana, magbago na tayo. Mga pre, hindi na tayo mga bata. Tumatanda na tayo. At meron na rin tayo mga sarili nating pamilya. Kaya sana, umiwas na tayo sa gulo. Sep, pagbigyan mo na kami. Gusto lang talaga namin makabawi. Pero pagtapos na ito, magbabago na kami. Oo nga, Sep. Pangako yan. Pasensya na kayo mga tol. Umiiwas na talaga ako sa gulo. Para na rin sa anak ko. Kuya? Uy tol, Kuya? Pwede ba kita makausap? o ano man tol, tungkol saan ba yan? Eh, Kuya. Yung tayong dalawa lang sana. Okay lang ba? O sige, mga tol, diyan muna kayo ha. Kakausapin ko lang ang kapatid ko. Sige, Sep. Tara tol. Tara, Kuya. Kuya, dito na lang. O tol, ano ba yung sasabihin mo? Kuya, hindi na kasi ako nakakapasok eh. Nagkaroon lang ng konting problema. Kuya, may gumagambala na naman kasi sa akin. May gustong humingi ng tulong. Gusto niyang humingi ng hustisya sa pagkamatay niya. Eh tol, kala ko ba tinigil mo na yung ganyang gawain? Eh bakit bumalik ka na naman sa ganyan? Ayan ka na naman eh. Yun na nga, kuya eh. Eh, naipit na rin kasi ako sa sitwasyon. Pero kuya, last na to. Tsaka nga pala kuya, kaya pala ako nagpunta rito para humingi ng tulong sa'yo. Tulad ng sinabi ko sa'yo kuya, wala na akong trabaho, hindi na ako nakakapasok. Kuya, baka pwede mo akong pautangin. Pang-budget ko lang. Ganun ba tol? Sige tol, walang problema. Tara sa bahay. Salamat, tol. Tara. Kuya, maraming salamat ulit dito ha. Sige tol, basta mag-iingat ka lagi sa mga lakad mo ha. Oo kuya, mag-iingat ako. Salamat din kuya. Ano kuya? Dito na ako ha. Sige tol, ingat. Saan na kaya yung multong yun? Bata? Bata? Bata, asan ka? Oy bata, magpakita ka sa akin. Kuya, dito po ako. Oh, bakit ba bigla ka nawala kanina? Kanina pa ako hanap ng hanap sa'yo eh. Kuya, hindi ko po kasi gusto yung pinuntahan natin kanina.
Kaya hindi po ako nagtagal dun. Ang dami mo namang arte. Ano pa naantay mo dyan? Tara na, punta na tayo sa bahay nyo. Sige po, tara po. Tao po. Sino yan? Tao po. Saglit lang. Tao po. Sino yan? Ikaw na naman. Di ba sinabi ko sa'yo huwag ka nang babalik dito? Ang kulit mo ha. Gusto mo tumawag ako ng pulis para ipahuli na kita. Nanggugulo ka na eh. Ma'am, kung talagang mahal niyo yung anak niyo, makikipagtulungan kayo sa akin. Dahil humihingi ng hustisya yung anak niyo sa pagkamatay niya. Sige, pumasok ka. Ano bang gusto mo malaman tungkol sa anak ko? Ma'am, may papakita po sa akin ng anak mo. Humihingi siya ng hustisya sa pagkamatay niya. At gusto niya malaman kung sino yung mga taong pumatay sa kanya para matahimik na siya. Kaya ma'am, kung may nalalaman po kayo, mas mabuti na pong sabihin niyo sa akin para matulungan natin ang anak mo at matahimik na rin ang kaluluwa niya. Mabait na bata yung anak ko. Birthday ko nung araw na nawala siya. Kaya masakit sa akin yung pangyayari. Gustuin na namin magpa-imbestiga. Pero hindi namin magawa. Kasi may mga taong nagpunta dito at pinagbantaan yung mga buhay namin. Nasa oras daw na magpa-imbestiga kami. Pati kami papatayin nila. Kaya masakit man sa akin yung pangyayari. Nanahimik na lang kami. Pero ngayon, ito na siguro yung tamang panahon para ipaglaban ko yung anak ko. Para mabigyan ko ng hustisya yung pagkamatay niya. Tama po yung desisyon niyo, ma'am. At nandito lang po ako. Handa po akong tulungan kayo. Maraming salamat sa iyo ah. Saglit lang, hintayin mo ako, may kukunin lang ako. Sige po. Matagal kong tinago to. Ito yung nakita sa crime scene kung saan pinatay yung anak ko. Hindi ko alam kung magagamit to bilang ebidensya, pero ipagkakatiwala ko na sa ito. Ma'am, maraming salamat po. Sisiguraduhin ko pong mananagot ang mga taong pumatay sa anak nyo. Paano po, ma'am? Dito na po ako. Maraming salamat po ulit. Sige po, maraming salamat din. Sana po maibigay na natin sa anak ko yung hustisyang hinahanap niya. Sige po, tutuloy na po ako. Kuya, alam niyo na po ba kung sino pumatay sa akin? Kuya, ayaw niyo na po ba akong tulungan? Kuya, kilala niyo na po ba kung sino pumatay sa akin? Huwag kang mag-alala. Bukas na bukas, mabibigyan na ng hustisya ang pagkamatay mo. Maraming salamat po. Sayang pre, hindi tayo naka-rest ba kahapon. Hindi kasi tayo sinamahan na ito ni Jex eh, pati ni Joseph. Sayang, hindi tayo nakabawi. Kaya nga pre. Pero tama na si Joseph eh. Dapat magbago na tayo at umiwas sa gulo. Siguro nga pre. O Jex, nangyari sa'yo? Hindi ko alam, pre. Hindi ako mapakali. Hindi ko naman alam ang dahilan. Basta kinakabahan ako. Bakit ka naman kakabahan pre?
Bakit? May problema ka ba? Baka naman siguro kulang ka lang sa tulog. Pahinga mo na yan. Ewan ko, tol. Hindi ko alam. Basta, dyan muna kayo. Ano nangyayari dito kay Jex? Parang balisahan. Tara, Kevin. Doon na lang tayo sa amin. Medyo pangit ang panahon. Baka umulan pa. Sige pre, tara. Tara. Mga sir, ano po bang may paglilingkod namin sa inyo at bigla kayo napasyal dito sa amin? Naparito kami dahil may ilang katanungan kami para sa inyo. Kaya sana makipagtulungan kayo. Eh sir, ano po ba yung mga itatanong nyo sa amin? Isang taon nang lumipas, may natagpo ang batang patay sa barangay San Jose. Ngayon, tatanungin ko kayo kung may napabalitaan kayo o kinalaman sa pagkamatay ng batang ito. Sir, mawalang galang na po. Pero sa tono ng pananalita nyo, parang pinagbibintangan nyo kami. Wala kayong makukuhang impormasyon sa amin. Makakalis na kayo. Sige, kung wala kayong nalalaman, aalis na lang kami. Maraming salamat po mga kuya. O tol, ba't naparito ka? Hulaan ko. Buutang ka na naman ng pera, ano? Kuya, nagkakamali ka. Nagpunta ako rito dahil gusto kong makita kung nasan yung kwintas na binigay ko sa'yo. Yung kwintas? Ito tol, suot ko lagi ito kasi bigay mo sa akin to. Kuya, huwag mo na akong lokohin. Dahil hindi yan yung kwintas na binigay ko sa'yo. Tol, pasensya ka na. Aamin na ako sa'yo. Nawala ko talaga yung kwintas na ibinigay mo sa akin. Kaya bumili ako ng bago. Kasi alam ko, hahanapin mo yun. Kuya, di ba ito yung kwintas mo? Oh, paano napunta yan sa'yo tol? Ang tagal ko nang hinahanap yan ah. Kuya, isang taon na nakakalipas, nakita to sa crime scene kung saan may batang pinatay. Crime scene? Paano naman napunta yan dun? Kuya, huwag ka na magsinungaling. Dahil alam ko na totoo. Umami na sa amin ng mga kaibigan mo. Sir, mawalang galang na po. Pero sa tono ng pananalita nyo, parang pinagbibintangan nyo kami. Wala kayong makukuhang impormasyon sa amin. Makakalis na kayo. Hindi naman sa ganon. Sige, kung wala kayong nalalaman, aalis na lang kami. Sir, sandali lang po. Malakas po kasi ang utob ko. May kinalaman sila sa pagkamatay ng bata. Mga kuya, kung may alam po kayo sa pagkamatay ng anak ko, parang awa niyo na po. Makipagtulungan po kayo sa amin para po sa kay tatahimik ng anak ko. Sabihin mo. Kung may nalalaman kayong dalawa, sabihin nyo na sa akin kung ayaw nyo madamay sa kaso. Ay sir, ganito po kasi yan. Noong araw na yan, may dalawang kaibigan po kami na nagpunta dito sa bahay. Pre, Chano! Sino yan? Pre! Grabe na may makakatok ah! Tara, pasok! O mga pre, anong problema? Pre, baka pwede mo kaming tulungan. Sige pare, pasok kayo. Doon natin pag-usapan. Oh mga pre, anong problema? Tapos ikaw Jex, bakit may dugo sa kamay? Ito kasi si Joseph, pre. Nakadisgrasya. Eh pre, hindi ko naman sinasadya eh. Ang bala ko lang sana, mahimatay yung bata para makuha namin yung pera. Ang kaso, napalakas yung palo ko pre. Nadisgrasya ko ata yung bata. Naku pre, mukhang malaking problema ang pinasok nyo. Mahirap yan. Pre, baka pwede mo kaming tulungan. Baka pwede kami magtago dito kahit ilang araw lang. Oo nga naman, parang Chano. Tulungan mo kami, baka pwede kami dito. Sige mga pre, pero ilang araw lang ha. Basta labas ako dyan. Oo pre, labas ka dito. Sige mga pre, akit kayo sa taas. Pare, maraming salamat ah. Wala nga naman pare. Pre, sana walang makaalam nito ah. Sige pre. Siya nga pala pre, yung anak ko pakitignan muna hanggat hindi pa ako nakakauwi sa bahay. Sige, ako na bahala sa inanak ko. Maraming salamat pre, mapagkakatiwalaan ka talaga. Sige pre. Maraming salamat sa impormasyon at pakikipagtulungan nyo. Pwede nyo ba kaming samahan sa mga kaibigan nyo? Sir, hindi na po kailangan. Alam ko naman po kung saan naglalagay ang suspect eh. Sige po sir, sasama na rin po kami. Yun naman pala eh. Sige, tara. Maraming salamat po mga kuya. Tol, hindi ko naman sinasadya eh. Gipit lang talaga ako nun. At kailangan ko ng pera para sa pamangkin mo. Pre,
Baka may pera dyan. Pahiramin mo naman ako. Kailangan ko lang talaga ng pera. May sakit kasi yung anak ko eh. Naku tol, wala din akong pera ngayon eh. Pre, alam ko na. May solusyon ako sa problema mo. Ano yun? Tingnan mo yung bata pre. May hawak na pera. Ayos. Ang tagal kong pinag-ipunan to. Bibili ko na ng cellphone si nanay. Ano pre? Kunin natin. Sige pre, kunin natin. Kailangan ko talaga ng pera. Pare, sige dumampot ka ng bato. Pag lumampas sa atin, hampasin mo sa ulo para mawala ng malay. Tsaka natin kunin ang pera. Tama ka pare. Para hindi rin tayo makilala. Tara na. Tara. Sigurado ako, matutuwa sa akin yun. Kasi regalo ko yun sa birthday niya. Pre, ayun na. Tara pre. Tara. Ano pang hinihintay mo, pre? Kunin mo na yung pera! Pre, Huwag ka nang pumalag! nakuha ko na yung pera. Sige, pre, tara na! Uy, pre, may dugo! Mukhang natuluyan mo yung bata! Hayaan mo na yun pre, tara na. Tara! Tol, ang bala ko lang talaga, patulugin yung bata para makuha ko yung pera. Ang kaso tol, napalakas yung palo ko eh. Nadisgrasya ko tuloy yung bata. Tol, ayoko maulong. Kaya sana tol, huwag mo ko isusumbong sa mga pulis. Tol, sana walang ibang makaalam nito. Tol, kapatid mo ako di ba? Kaya alam ko hindi mo ko ilalaglag tol. Kuya, patawarin mo ako. Pero kailangan mong pagbayaran lahat ng kasalanan ng nagawa mo. Dahil humihingi ng hustisya yung batang napatay mo. Sir! Sir, ano to? Ba't niyo ako inuuli? Ano ba mga sir? Bakit di ba ako inuuli? Kaya pumalag, sumama ka lang. Wala akong kasalanan! Pumalag. Pre, tulungan niyo ako! Jex, pasensya ka na. Pero kailangan yung pagbayaran mga kasalanan na gawa nyo. Kaya sumuko ka na. Wala kayong kwentang kaibigan! Sige na, bitbitin na yan. Ang kapal na mukha mo! Paano mo nagawa sa anak ko yan? Tama na po, tama na. Sige, bitbitin na yan. Seth! Pare, tulungan mo ako! Tol, ano ibig sabihin nito? Kuya, Ano mo nagawa sa akin to? kuya, pasensya ka na. Pero kailangan mong pagbayaran lahat ng kasalanan ng nagawa mo. Sige po, sir. Tol, Kunin niyo na po itong kuya ko. tol, Sige, pusasan na to. Tara na, sir. tol, paano yun ako tol? Kuya, huwag kang maglala. Akong bahala sa pamangkin ko. Tara na. Ano pong gagawin niyo sa tatay ko? Tay! Tay! Wala mo na, tay! Chong, tari ka na, Chong. Pabayaan mo na sila. Tay! Kaya pagbayaran ang kasalanan niya, Chong. Tay! Chong! Tay! Dali na sa presinto yan. Paano niya nagawa sa anak ko na walang kalaman na? Paano kakapal na mukha niyo? Ako, ma'am. Ako kakapal na mukha niyo! Dali na sa presinto yan. Kuya Enad, maraming salamat po. Sabi na rin po ay nanay, maraming salamat. Ma'am, nagpapasalamat po sa atin ng anak niyo. Gusto niyo po ba siya makita? Di mo man silip ang Nay, maraming salamat po. Nabigyan na po ng hustisya yung pagkamatay ko. Nay, huwag na po kayong mag-alala sa akin. Masaya na po ako sa pupuntahan ko. Mahal na mahal po kita, Nay. Mag-iingat ka po palagi. Kung ang lahat ay may katapusan, itong paglalakbay ay makakarating din sa paroroonan. At sa iyong paglisan, ang tanging pabaon ko